Ang tanong, worth it nga ba ang magtrabaho dito sa UAE? Ang rate dito sa UAE is, ang 1 dirham dito is 1560, ang pinakamababa. Minsan bumababa pa yan. Pero ang pinakamataas dito na rate ay 16. Minsan tumataas din ng 16 point. So for example, 1560 ang rate ngayong araw na to. Tapos ang sweldo mo ay 2,000. I-times mo yan sa 2,000 na sweldo mo. Lalabas ay 31,200 peso. Ang sarap pakinggan, di ba? Ang laki. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung worth it nga ba ang magtrabaho dito sa UAE. So dito sa UAE, tayong mga soft-skilled worker na tinatawag, parang mayroong salary chart na tinatawag eh. Kasi dito, may sumusweldo ng 1,500 to 2,000. Meron pang ang 1,000. Pagkatapos niyan, merong sumusweldo ng 2,000 to 2,500 hanggang 3,000. And 3,000 to 3,500 at 4,000. So, umpisahan natin sa mababa. 1,500 to 2,000 ang sweldo mo bilang isang Pilipino. Kung yan ang sweldo mo at libre ka ng accommodation at ng transport, okay, makakasurvive ka. Kasi makukuha mo ng buong buo ang sweldo mo. So pagkain na lang yung iisipin mo. Siguro kaya mo namang tipirin ang pagkain mo, ang sarili mo, ng mga 300 dirhams in 1 month, di ba? Kasi syempre magpapadala ka pa sa Pilipinas. Kung 2,000 ang sweldo mo, bawasan mo ng 300, is ang matitira na lang sa'yo is 1,700. So ita-times natin sa mababang rate, no? Kasi minsan lang naman dito mag-16. Ngayon, kung 1,700 ang matitira sa'yo, times 15.60 is 26,520 in peso. So, okay na yon kung ang anak mo ay 2 lang. Kung ang anak mo ay mga nasa elementary pa lang o high school. So, hindi pa masyadong magastos. Kung single mom ka o single parent ka, eh siguradong kulang ang 26,520 mo. Paano na yung mga personal mo na pangangailangan, lalo na tayong mga babae? Kailangan natin ng shampoo, sabon, lotion, o mga skincare na ginagamit natin sa ating katawan. Pag sa lalaki siguro, hindi masyadong problema ang skincare nila kasi okay na sa kanila, sabon, shampoo, yun lang naman ang kailangan nila. Pagkain na lang ang iisipin nila. So isipin mo, kung 2,000 ang sweldo mo dito at libre ka ng accommodation, libre ka ng transport, pagkain lang ang iisipin mo, may matitira kang 1,700. Sa peso is 26,520. Worth it nga ba na umalis ka para iwan ang pamilya mo? Ngayon, kung 2,000 ang sweldo mo at hindi ka libre ng bahay, ng transport at ng pagkain, masasabi ko na hindi worth it. Kasi magbabayad ka ng bahay ng 500. Ang pagkain mo na 300. Ang transport mo, sabihin na natin maglaan ka para sa sarili mo ng 150. So ang matitira na lang sa'yo is 1,050. So kung i-times mo yan, 1,050 sa 1560 na rate is meron ka lang 16,000. Para ka lang din sumweldo sa Pilipinas na palayo ka pa sa pamilya mo. Normally, sa mga ganitong klase ng sweldo is nasa housekeeping industry sila, nasa cleaning services sila. So, sila naman ay nakakatip din sa mga client, lalo na pag on-call ka. Kaya nga lang, sobrang sakripisyo to sa kanila kasi lalo na pag summer. After 6 months, pag ayaw nyo dun sa trabaho nyo, pwede naman kayong mag-resign at maghanap ng ibang trabaho. Yun kasi yung tinatawag na 6 months probation dito sa UAE. After 6 months, pwede kayong i-terminate ng employer nyo kung hindi maganda ang performance nyo or kayo yung gustong umalis o mag-resign sa company na in-applyan nyo. Ngayon, pag nag-resign kayo, bibigyan kayo ng cancellation. Kailangan yung cancellation nyo ay maibibigay within 1 to 3 working days. For example, pumirma kayo ngayon. So mag-aantay kayo ng 3 days para matanggap yung cancellation nyo. Ipapasa na lang yan sa WhatsApp nyo. At kailangan meron kayong 30 days na grace period. Ibig sabihin,
meron kayong 30 days na free visa para maghanap ng ibang trabaho. Pag hindi kayo nakahanap ng ibang trabaho at gusto nyo pang mag-stay sa UAE, kailangan nyong mag-exit. Pwede rin naman 1 year kasi at least kahit papaano makukuha nyo yung gratuity nyo. Kaya mas okay na tiisin nyo na hanggang 1 year, at least may makukuha kayong gratuity. Dagdag din yon sa allowance nyo just in case na hindi kayo makahanap kaagad ng trabaho. At kung meron kayong mga problema o reklamo sa inyong employer, pwede nyong i-message ang MORE or pwede nyo silang tawagan dito sa number na to, 884. Libre po yan, hindi nyo kailangang mag-load at may makakausap po kayo dyan. Pwede rin naman kayong mag-chat through customer service or pwede nyo rin naman silang i-message WhatsApp. Pero mas maganda kung tawagan nyo na lang sila sa 884 para naman mas direct nyo silang makakausap. Pwede nyong ireklamo ang tungkol sa salary o hindi magandang trato sa inyo ng inyong employer o kahit na anong problema regarding sa inyong employer. Ngayon, doon naman tayo sa 2,500 to 3,000. Ito yung mga nagtatrabaho sa restaurant, nagtatrabaho sa mga malls, sa mga opticals, reception. Meron ding office job na 2,500 to 3,000 ang sweldo. So, kalimitan sa mga ganitong klase ng trabaho ay hindi libre ang accommodation at hindi libre ang pagkain, pati na ang transport. Sa atin kasi yung mga Pilipino, mas gusto natin ang mag-stay sa labas. Kasi kung sa accommodation ka titira, halo-halo kayo doon. May mga iba-ibang lahi. So, yung iba sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino, mas nag-i-stay tayo sa labas. So, ang technique dyan is, maghanap na lang kayo ng bahay na malapit sa trabaho nyo para walking distance nyo na lang. Or para mas malapit ang biyahe nyo. Kasi dito, meron namang 100 dirhams na good for 1 month kung 2 digits lang yung bus na sasakyan mo. Ibig sabihin, malapit lang ang biyahe mo. Ngayon, kung sa 2,500 at 3,000 na sweldo mo, hindi libre ang bahay at transport, ang pagkain mo. Sabihin na lang natin na gagastos ka sa bahay ng 550, 500. Sa pagkain, 300. Sa transport, 100. Yun ay 900 na. Sa 3,000 na sweldo mo, ikaltas mo ang bahay, pagkain at transport. Ang matitira sa'yo ay 2,1. Meron kang 32,000 peso. Pero kung 2,500 ang sweldo mo, ikaltas mo ang bahay, transport at pagkain, ang matitira sa'yo ay 1,600. Meron kang 24,000 peso. So kung nasa 2,500 ka na sweldo, masasabi ko, surviving ka. Kasi kahit papaano, may maipapadala ka sa pamilya mo at masusuportahan mo ang sarili mo dito. Kung nasa 3,000 ka naman at pataas ang sweldo mo, maswerte ka kasi hindi mo kailangang maghigpit ng sobra ng iyong sintron. Pero sa UAE ngayon is madalang nang makakuha ng 3,000 to 3,500 hanggang 4,000 na sweldo kung hindi ka degree holder or may certificate. Kahit nga sa healthcare worker dito is nasa 3,000 lang ang sweldo, meron pa ngang 2,500. Kaya kung ang sweldo mo ay 2,000 at hindi ka libre ng lahat, ang masasabi ko, huwag ka na lang pumunta ng UAE. Pero kung ang sweldo mo naman ay nasa at least 3,000 pataas, then good for you. Congratulations. Kasi at least kahit papaano, masusuportahan mo yung sarili mo ng maayos at masusuportahan mo ang pangangailangan ng pamilya mo sa Pilipinas.